Alleluia, 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 Alleluia. Guro anak na butihin ng Diyos amang masintahin, ika'y hari ng Israel. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kaniyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumusad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-aalinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus na mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus, kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kaniyang kasuotan. At ang lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa lahat. Sa unang pagkarinig natin ng Ebanghelyo sa araw na ito, para pong napaka-dramatic. Yung bang drama na ginawa ni Pedro at yung paglalakad sa tubig, sa ibabaw ng tubig ni Jesus. Pero may isang bagay na sinasagot ang katanungang, "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ito ang kasagutan doon sa unang pangyayaring si Jesus ay nagpatigil din ng unos sa gitna
ng kaniyang pagkakahimbing. Ang mga alagad ay nagtanong pa noon, sino ba ang taong ito? Bakit pati ang hangin ay kaniyang napatitigil? Yung mga tanong na iyon ay nasagot sa panibagong himala ni Jesus. At sila rin ang nakapagbigay ng kasagutan. Tunay na kayo ang anak ng Diyos. Ito ang ikalawang pagkakataong napatigil ni Jesus ang hangin. Ito rin ang ikalawang pagkakataong He defies nature. Ang paglalakad sa ibabaw ng tubig at ang pagpapatigil sa malakas na unos. Kung susumahin, si Pedro ay mangingisda. Bakit ganun na lamang ang kaniyang takot sa pagkalubog sa tubig? Definitely, 100%, marunong siyang lumangoy. Alam niya ang sistema ng dagat. Alam niya na ang dating ng hangin ay madaling araw. Pero bakit naglakas loob pa rin siyang sabihin kay Jesus na kung talagang ikaw iyan, hayaan mo akong maglakad patungo sa iyo? At pinaranas ni Jesus. Pero nang dahil sa hangin, siya ay unti-unting lumubog. Kaya sinabi ni Jesus, huwag kang matakot. Napakaliit ng iyong pananalig. Sa literatura po ng mga Hudyo, ang ilalim ng dagat ay pinaninirahan ng masasamang espiritu. Kaya ipinakikita lamang sa sitwasyon sa Ebanghelyo na ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng Diyos. Kahit na ang kalikasan, ang hangin, ang unos o ang tubig sa pamamagitan ng kaniyang banal na pangalang Jesus Nazareno, susunod ang mga ito. Ano ang gustong ipakita sa atin ng Ebanghelyo? Nalulunod ka na ba? Pakiramdam mo ba, lunod na lunod ka na sa problema? Pakiramdam mo ba hindi natatapos ang alon o unos ng buhay? Bakit nararamdaman mong nalulunod ka? Dahil nawawala tayo sa focus sa Diyos. Kung papaanong nawala ang focus ni Pedro kay Kristo, dahil sa lakas ng hangin, humahampas sa kanya, doon niya naramdamang lumulubog siya. Marunong siyang lumangoy. Magaling siyang mangingisda. Pero bakit hindi niya nagawa? Dahil alam niya na sa pagtawag niya kay Kristo, sagipin mo ako, Panginoon, ay mayroong mangyayari. Sa pagtawag kay Jesus, sa gitna ng ating pagkalubog, ay may Kristong aahon at kakapit sa ating kamay upang tayo'y tanggalin sa pagkalunod ng buhay. Ang kailangan lang natin, pananampalataya at pagtitig kay Kristo na ating Panginoon. Kung magtitiwala tayo sa Diyos,
kahit na sa kabila ng lahat ng ating kasangkapang kayang gamitin, lakas, kapangyarihan, kakayahan, talino, lahat pwede nating gamitin. Pero lahat ng iyon ay nawawala ng saysay kung hindi tayo nakafocus sa Diyos. Kung hindi si Kristo ang focus ng ating paglalakbay, kakainin tayo, lulunurin tayo ng problemang tayo rin ang gumagawa. Mawawalan tayo ng lakas kahit sa sarili natin, mawawalan tayo ng tiwala. Ang nangyari kay Pedro ay katotohanan ng kaniyang karanasan. Kapag hindi ka totoo sa karanasan mo sa buhay, hindi ka bibigyan ng Diyos ng tamang kaligtasan. Dahil ang kamay ng Diyos ay palaging handa sa mga taong malapit ng lumubog, pero sa Diyos nagtitiwala. Kaya kakapit tayo sa Diyos. We focus on God. Kapag tayo'y nasa simbahan, we focus on God. We focus on the face of Jesus. Huwag tayong magkunwari. Huwag nyo dito dalhin yung kwentuhan ninyo. Mag-focus tayo sa Diyos. Dahil kung hindi natin gagawin yan, huwag nating sisihin ng Diyos kung tayo'y malulunod sa buhay na ating nilalanguyan. Napakabait ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Ibigay natin yung para sa Kanya. Hindi yung nandito ka na, sa'yo pa rin. Ikaw pa rin. Dapat Diyos na. Si Jesus Nazareno na. Dahil at the end of the day, tayo'y hihingi sa Kanya at huwag nating hayaang kung kailan tayo'y lunod na, tsaka tayo tatawag sa Kaniyang makapangyarihang pangalan. Araw-araw tayong mag-focus sa Diyos. Araw-araw nating banggitin ang makapangyarihang pangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. At siguradong ang kaligtasan ng Kaniyang kamay ang hahawak sa ating lahat upang tayo'y dalhin sa bangka ng kaligtasan. Mag-iingat po kayo, pagpalain tayo ng poong may kapal.